Good morning po sa ating lahat. Isang pagpalang araw po sa ating lahat at napakaganda ng panahon at least hindi po umulan. So, uulan lang po ng biyaya sa kanyang mga salita ngayong araw na ito. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay tumayo at tayo po ay manalangin. Let's pray. Diyos namin Ama, maraming pong salamat sa naman araw na kami ay nagtipon upang papurihan ka, sambahin at pag-aralan ng iyong salita, Panginoon. Nabayan mo po ang iyong tagapagturo, nawa ang iyong salita ang tawag sa aming bibig, at nawa tumingin mo sa aming mga puso ang aming mapapag-aralan, at nawa gawa po namin ito sa aming pagmumuhay, Panginoon. Ikaw po ang aming pinapupurihan, pinasasalamatan. Ikaw po ang tumindig sa aming kalagitnaan at nawa mangusap ka sa bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, ang lahat ng aming mapapag-aralan ay aming may apply sa aming pamumuhay. Lahat ng ito ay aming hilingin dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so kung makikita niyo po, yan po, in answer to Sister Leida's plea na sana mayroon na daw mag-preach doon sa mga hindi pa napipreach. So medyo tinamaan ako din. So sige nga, pag-aralan natin ngayon yung fasting and prayer. And I think, base dun sa nabanggit ni Sister Leida kanina, next week sa ating Bible study, tama po ba Sister Leida, na pag-uusapan ang fasting. Ayan. So, sa unang tingin pa lang, inyong tagapagturo, hindi na nagpa-fasting sa itsura pa lang ito. Ang ginagawa ko po, fast eating. Fasting. Ayan. So, pag-aralan po muna natin, at bago po magsimula, naalala ko nung bata pa ako, nakikita kami ng nanay ko, mali pa ako nung sa auntie ko na Muslim. Pero hindi naman siya Muslim, nagpa-convert lang siya sa Muslim. Doon po kami sa Taguig, maliit pa ako na. At hanggang sa nagpunta na ako sa Riyadh. So, kapag during Ramadan, yan, mga Muslim, yan din yung medyo talagang bawak ako sa kanila, lalo yung mga hardcore na Muslim. Talaga pong pag-Ramadan, talagang nagpa-fasting sila. And binigyan sila ng special privilege na kapag Ramadan season, sila po ay nag-work late na. Pumapasok sila ng late at umuwi sila ng maaga. Kasi nga, hindi sila, syempre dahil nagpa-fasting sila, medyo walang naman ang chance. So hindi ganun ka, sabi natin hindi sila magiging productive. Kaya binibigyan sila ng special privilege na pumasok ng late at umuwi ng maaga. Kaya lang, dahil meron ako mga kasamahan Pilipino, alam niyo naman ng Pilipino, minsan kung saan anong term yun, makakaisa. Kasi yung iba, sana tutusin na sa sinasabi nila, yung iba po, nagpa-convert na Muslim. Kasi dati, again, sa panahon ko, nung nasa Riyadh ako, pag yung isang Catholic o isang Pilipino, nagpa-convert into Muslim, makukuha nila yung privilege, katulad nito sa Ramadan, papasok sila ng late, uuwi sila ng maaga. At the same time, again, during my time, ngayon kung hanggang ngayon meron pa rin, meron silang monetary benefits kapag nagpa-convert. Yung iba, sinasabi nila, nagpa-convert ako kasi at least, alam nyo nga, sabi nga, yung iba, tuso, at least magre-report ako ng late, uuwi ako maaga. Katusuhan na ang pinahihira. Plus yun na, para magkapera. So yung iba gano'n. Again, base lang yun sa mga naririnig ko. Pero sana yung iba, totoo sa kanila hangarin. Yan. So ganyan po yung And then kaugnayan po yan sa fasting. At nung nandun po kami sa Riyadh, kung kakain kami at meron kasamang Muslim at during Ramadan, sana wag kami magpakita na kumakain kami o umiinom kasi parang kami nanunukso. Kasi kumbaga, kami nabubusog sila gutom. Okay?
So, ganun po siya. So, yun po yung special privilege ng mga Pilipino na nagpa-convert ng Muslim at nagagamit nila yung privilege nila during Ramadan or fasting. Ayan. So, ano po ba yung ibig sabihin ng fasting? Hindi po yan pinagsamang fast, eating. Okay? Fasting. Hindi po gano'n. Meaning ng fasting in English is to eat no food for a period of time. 1 day a week, you fast for health reason. So sa smart vocabulary related words and phrases, ito po yung abstaining and refraining. Meaning of fasting in English, nahulugan ng pag-aayon sa English, to eat no food for a period of time, hindi kumain ng pagkain sa loob ng isang tiyak na panahon. Sabi dito, 1 day a week, you fast for health reason. Isang araw sa isang linggo, siya ay nag-aayuno para sa mga kadahilanang pangkalusugan. So, yun po, may kaugnayan to doon sa hindi pagkain or pagpapigil na kumain on a period of time. Yan. So, ang pag-aayuno ay isang pandiwa. Pag sinabing pandiwa, verb in English, nangangulugan, huwag kumain ng anumang pagkain o kumain lamang ng kaunti at ng tiyak na uri ng pagkain, lalo na bilang relihiyosong pagsunod. So, halimbawa dito, ang isang tao ay maaaring mag-ayuno ng isang linggo, ayaw natin, isang linggo, baka nga isang meal lang, kaya natin siguro isang meal sa isang araw, mag-ayuno, di ba? So, yun po yung period of time, mag-ayuno ng isang linggo, o maaaring mong sabihin na isang taon, hindi kumakain sa loob ng isang tiyak, isang taon, hindi isang taon, baka patay na yun, isang taon hindi kumakain sa loob ng isang tiyak na panahon ay nag-aayuno. Ayan. So, dito po, pag-uusapan natin yung spiritual. Ang pag-aayuno ay isang spiritual na disiplina na itinuturo sa Biblia. Since ang ating since natapos na tayo sa Bible study about Genesis, ang sinimulan naman ni Sister Leila, yung discipline. Isa naman sa mga discipline ay ang pag-aayuno. So, tinuturo po yan sa Biblia. So, dito, inaasahan yung story ni Jesus, inaasahan ni Jesus na mag-aayuno ang kanyang mga tagasunod. At sinabi niya na ginagantimpalaan ng Diyos ang pag-aayuno. Ayon sa Biblia, ang pag-aayuno ay nangangahulugang pusang loob na bawasan o tanggalin ang iyong konsumo ng pagkain sa loob ng isang tiyak na panahon at layunin. Sabi dito, kapag nagkakayuno po tayo, huwag kayong magmukhang malungkot gaya ng mga mapagkunwari. Okay, nagkakayuno ko. So, kunyari, gutom ng itsura. Hindi naman sasalita. Gutom kunyari sa pero hindi naman nakikita sa itsura na nagkakayuno, di ba? So, pinapalungkot nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, sabi dito, natanggal na ng mga mapagkunwari ang kanilang ganap na gantimpala. Kaya kapag nag-aayuno kayo, ayusin ninyo ang inyong buhok at maghugas kayo ng mukha. Sa gayon, hindi malalaman ng mga tao na kayo ay nag-aayuno, kundi ang inyong Ama na hindi ninyo nakikita ang makakakita sa inyo. Ang inyong Ama na nakakakita ng ginhawa na ginagawa ninyo ng lihim ay gagantimpalaan kayo. Yan po yung mababasa sa Matthew chapter 6, verse 16. So bakit ba kailangan mag-ayuno? Maraming magagandang dahilan at maging mga benepisyo sa ating kalusugan ang mag-ayuno. Gayunpaman, ang ating pag-aayuno at panalangin ay para sa tatlong pangunahing dahilan. Una, fasting gives you more time for prayer. Sabi dito, ang pag-aayuno ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming oras para sa panalangin. Maaari mong gamitin ang oras na karaniwan mong ginugugol sa pagkain bilang oras ng panalangin para sa kung ano ang nais gawin ng Diyos sa ating kalagitnaan sa panahon ng kampanyang ito. Sa Biblia, ang pag-aayuno ay laging konektado sa panalangin. Kaya ako ang title natin, Fasting and Prayer.
Sabi dito, habang sila ay sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na Espiritu, ilaanin niyo sa akin sina Bernabe at Saulo para sa gawaing tinawag ko sa kanila. Kaya pagkatapos silang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at sila'y pinayakon. Makikita po ito sa Acts chapter 13 verses 2 to 3. Pangalawa, ang pag-aayuno ay nagpapakita ng lalim ng iyong paghangarin kapag nananalangin para sa isang bagay. Ipinapakita nito na seryoso ka sa iyong kahilingan sa panalangin na handa kang magbayad ng personal na halaga. Pinahahalagahan ng Diyos ang malalim na hangarin at panalangin na may pananampalataya. Sabi po dito, magdeklara ng banal na pag-aayuno, tumawag ng isang banal na pagtitipon, tawagin ang mga matatanda at lahat ng naninirahan sa lupain sa bahay ng Panginoon ninyong Diyos at manawagan sa Panginoon. Nakikita yan sa Joel chapter 1 verse 14. At isa pa po, sabi dito, kahit ngayon, sabi ng Panginoon, bumalik kayo sa akin ng buong puso na may pag-aayuno, pag-iyak at pagluluksa. Makikita po yan sa Joel chapter 2 verse 12. At pangatlo, sabi din dito, ang pag-aayuno ay nagpapalaya ng supernatural na kapangyarihan ng Diyos. Ito ay isang kasangkapan na maaari natin gamitin kapag may pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Wala nais si Satanas, kundi ang magdulot ng pagkakabaha-bahagi, panghihina ng loob, pagkatalo, depresyon at pagdududa sa atin. Ang nagkakaisang panalangin at pag-aayuno ay laging ginagamit ng Diyos upang magdulot ng matinding dagok sa kaaway. Sino ba ang kaaway? Si Tanin. So sabi dito sa Ezra chapter 8 verse 23, kaya nag-ayuno at nanalangin kami tungkol sa mga kalalahaning ito at siya'y nakinig. Sabi din sa Isaiah chapter 58 verse 6, sabi ng Diyos, hindi ba ito ang uri ng pag-aayuno na aking pinili? Ang kalagin ang mga talikala ng kawalan ng katarungan at kalagin ang mga tali ng pamato upang palayain ang mga hinaapi at balihin ang bawat pamato. So dito po mga kapatid, the importance of fasting. Ano ba ang kahalagaan ng pag-aayuno? Madalas sa Biblia, ang mga tao ng Diyos ay nag-aayuno bago ang isang malaking tagumpay, himala, o sagot sa panalangin. Inihahanda sila nito para sa isang pagpapala. Ano nangyari po kay Moses? Si Moses fasted before he received the 10 commandments. Nag-ayuno si Moses bago niya natanggap ang 10 utos. Makikita to sa Exodus 34 verse 28. Sabi dito, si Moises ay naroon kasama ng Panginoon sa loob ng 40 araw at 40 gabi nang hindi kumakain ng tinapay o umiinom ng tubig. At isinulat niya sa mga tapyas or tablet ang mga salita ng tipan. Ano yun? Yun yung ang 10 utos. Pangalawa, the Israelites fasted before a miraculous victory. Ang mga Israelita ay nag-ayuno bago ang isang milagrosong tagumpay. Makikita to, sabi dito sa 2 Chronicles chapter 20 verses 2 to 3, may mga lalaking dumating at nagsabi kay Jehoshaphat, isang napakalaking hukbo ang paparating laban sa iyo mula sa Edom, mula sa kabilang panig ng dagat. Nasa Hazazon, Tamar na ito, nabagabag si Jehoshaphat at nagpasyang sumangguni sa Panginoon at ipinahayag niya ang pag-aayuno para sa buong Juda. Sino pa po nag-fast? Si Daniel fasted in order to receive guidance from God. Nag-ayuno si Daniel upang makatanggap ng gabay mula sa Diyos.
Sabi po dito sa Daniel chapter 9 verse 3, kaya lumapit ako sa Panginoong Diyos at nakiusap sa Kanya sa panalangin at paghiling, sa pag-aayuno at sa pagbabalot ng sako at abo. Dito rin naman sa Daniel chapter 9 verses 21 to 22, habang ako ay nananalangin pa, si Gabriel, ang lalaking nakita ko sa naunang pangitain, ay dumating sa akin sa mabilis na paglipad sa oras ng panggabing handog. Inutusan niya ako at sinabi sa akin, Daniel, dumako na ako upang bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Sino ba po ang nag-fast? Ito po, si Nehemiah fasted before beginning a major building project. Nag-ayuno si Nehemiah bago simulan ang isang malaking proyekto sa pagtatayo. Makikita po yan sa Nehemiah chapter 1 verse 4. Ang sabi dito, nang marinig ko ang mga bagay na ito, naupo ako at umiyak. Sa loob ng ilang araw, ako'y naglusa, nag-ayuno at nanalangin sa harap ng Diyos ng kalangitan. Sino ba po? Ito, alam na alam natin to. Of course, our Savior, Jesus Christ, fasted during His victory over temptation. Nag-ayuno si Jesus sa panahon ng kanyang tagumpay laban sa tukso. Makikita yan sa Lucas chapter 4 verse 2. Sabi dito, for 40 wilderness days and nights, He was tested by the devil. He ate nothing during those days, and when the time was up, He was hungry. Sa Tagalog, sa loob ng 40 araw at gabi sa ilang, siya'y tinukso ng dyablo, wala siyang kinain sa mga araw na yon, at nang natapos ang oras, siya ay nagutom. At ito pa po, the first Christians fasted during decision-making times. Ang mga unang Kristiyano ay nag-ayuno sa panahon ng pagdedesisyon. Makikita po dito sa Acts chapter 13 verses 2 to 3, sabi dito, habang sila ay sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na Espiritu, ilagay ninyo sa aking pangangalaga sina Bernabe at Saulo para sa gawain na tinawag ko sila. Kaya pagkatapos silang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at sila ay pinayaan. Ngunit sa pag-aayuno mga kapatid, mayroong dalawang babala. Unang babala, sabi dito, tandaan na ang pag-aayuno ay hindi pangongolekta ng sagot sa panalangin. Hindi maaaring isang tabi ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng pagsisikap nito. Nais ng Diyos na sagutin ang inyong mga panalangin at siya ay sumasagot mula sa kanyang biyaya. Ang pag-aayuno lamang ay nagpapaghanda sa atin para sa sagot ng Diyos. Pangalawang babala, mag-ayuno lamang kung pinapayagan ka ng iyong kalusugan sa panahon ito. So, may health reasons. Again, baka sinabi, preach ni Brother Ferdy, mag-ayuno tayo. Again, kailangan din po tingnan natin ang ating kalusugan kung kaya ba natin. At importante, manalangin tayo kung talagang kalooban ng Diyos yan na mag-ayuno tayo. Baka mamaya hindi na namin kayo makita next Sunday. Okay po? Dahil hindi na kayo makalakad sa inyong gutom. Okay? So kung ikaw ay kayang gawin lamang ang isang bahagyang pag-aayuno, ibig sabihin partial, gawin ito na may pananampalataya at ipagkakaloob ng Diyos ang iyong mga hangarin. Amen po? Amen. So, siguro marami na magpa-fasting dito. Amen. So, in preparation for our anniversary. So, making your spiritual experience the best it can be. Yeah. So, ang pagpapalaki ng iyong spiritual na karanasan na pinakamahusay na paraan. Ano yan? Ang pagtanggap ng pinakamahusay na pagpapala mula sa isang pag-aayuno ay nangangailangan ng matibay na paninindigan. Ang pagtatakda ng espesyal na oras bawat araw kasama ang Diyos ay lubos na mahalaga
magkamit ng malapit na pakikisalamuha sa ating Amang Diyos. Kailangan mong italaga ang iyong sarili sa paghahanap ng mukha ng Diyos kahit sa mga panahong nararamdaman mo ang pagiging mahina dahil nagpa-fasting ka, madaling makuto. Yan. Siguro sasabihin ng mga anak sa nanay nila, pag-fast ka na para madaling kitang makuto. Yan. So, mainitin ang ulo. Ako, siguro yung mga madalas mainit ang ulo dito, nagpa-fasting. O hindi siguro, talagang mainit lang ang ulo. So, bawas-bawasan po natin ang pagiging mainit ang ulo. Basahin ang kanyang salita at manalangin sa mga oras ng pagkain. Pag-isipan siya kapag ikaw ay nagigising sa gabi, umawit ng papuri sa kanya anumang oras mo gusto. Ituon ang iyong pansin sa iyong Ama sa langit at gawing bawat kilos ay pagpupuri at pagsamba. Papayagan ka ng Diyos na maranasan ang kanyang utos na, yung utos niya, na manalangin na hindi nawawalan ng pag-asa habang hinahanap mo ang kanyang presensya. Dito rin po, sabi dito, habang papasok ka sa panahong ito ng pinalakas na debosyon sa spiritual, maging maingat na ang Satanas ay gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang ilayo ka sa iyong panalangin at pagbabasa ng Biblia. Kapag nararamdaman mong sinusubukan ka ng kaaway na ikaw ay mapanghinaan ng loob, anong gagawin? Agad lumapit ka sa Diyos sa panalangin at hingin sa Kanya na palakasin ang iyong determinasyon sa harap ng mga kahirapan at tukso. Sabi din dito, binibigyan ka ng mga kaaway na maging target dahil alam niyang ang pag-aayuno ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga Kristiyanong disiplina at na maaaring mayroong napaka-espesyal na ipakita ang Diyos sa iyo habang naghihintay ka sa Kanya at hinahanap ang Kanyang mukha. Hindi nais ni Satanas na lumaki ang iyong pananampalataya at gagawin niya ang lahat mula sa pagpapagutom at pagsasamanghangat upang humadlang sa iyo. Gawin mong panalangin ang iyong tanggulang laban sa mga ganitong atake. Huwag mo hayaang masyadong maabala sa pananalangin para sa iyong sarili at iba pa na nakalimutan mo ang simpleng paggalang at papuri sa Diyos. Ang tunay na espiritual na pag-aayuno ay nakatuon sa Diyos. Ituon mo ang iyong kabuuan sa Kanya, ang iyong mga pananaw, kilos, motibo, pagnanasa, at mga salita. Maaaring mangyari lamang ito kung ang Diyos at ang Kanyang banal na Espiritu ang nasa sentro ng iyong pansin. Ipagtapat ang iyong mga kasalanan kapag ito ay dinala ng banal na Espiritu sa iyong atensyon at magpatuloy na magtuon sa Diyos at Diyos lamang upang ang iyong mga panalangin ay maging makapangyarihan at mabisa. Ang isang bagong pagiging malapit sa Diyos at isang mas malalim na pagiging sensitibo sa mga bagay na espiritual ay karaniwang resulta ng isang pag-aayuno. Huwag kang mabigla kung wala kang mountaintop experience tulad ng iba. Maraming taong matagumpay na nagtapos ng mga mahabang pag-aayuno ang nagpapahayag na kanilang nadama ang malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos na hindi nila naranasan dati. Ngunit ang iba na tapat na naghahanap ng kanyang mukha ay hindi nagulat ng anumang partikular na resulta sa labas. Para sa iba, ang kanilang pag-aayuno ay pisikal, emosyonal, at spiritual na napakahirap. Ngunit alam nilang tinawag sila ng Diyos na mag-ayuno at kanilang natapos ang pag-ayuno para sa Kanya bilang isang aktong pagsamba, pinarangalan ng Diyos ang pagtanggap na iyon.
Ang iyong motibo sa pag-aayuno ay dapat na upang luwalhatiin ang Diyos, hindi para magkaroon ng emosyonal na karanasan at hindi rin para makamtan ang personal na kaligayahan. Kapag ang inyong mga motibo ay tama, pararangalan ng Diyos ang iyong pusong naghahanap at nagpapalaan ang iyong panahon sa Kanya ng isang napaka-espesyal na paraan. Ito lang po yung pwede natin gawin. Ito po sinasabi dito, maintaining nutritional balance. Pagpapanatili ng nutritional balance. So, mayroong mga maraming uri ng pag-aayuno. I'm sure nakikita niyo sa mga social media, dumadaan sa mga post niya. At ang pagpipilian mo ay depende sa iyong kalusugan. Again, depende yan sa kalusugan mo. Ang inaasam na haba ng iyong pag-ayuno at ang iyong kagustuhan. Meron lang ditong tatlong example. Una, ang water fast. Nangangahulugang abstinensya mula sa lahat ng pagkain at mga katas. Pangalawa, ito yung partial fast. Nangangahulugang tanggalin ang ilang mga pagkain o partikular na mga pagkain. At yung pangatlo, sabi dito, ang juice fast. Nangangahulugang uminom lamang ng mga katas ng prutas o gulay sa mga oras ng pagkain. So, alam ko na ang pag-iisip na mawalan ng pagkain ng matagal na panahon ay maaaring maging isang alalahanin para sa ilan. Yan. Ngunit may mga paraan upang tiyakin na ang iyong katawan ay nakakakuha ng mga sustansyang kinakailangan nito upang mapanatiling ligtas at malusog ka sa iyong pag-aayuno. Kung ikaw ay magsisimula sa isang juice fast, may mga tiyak na mga katas na maaaring mong iwasan at tiyak na benepisyal. Maaaring makakatulong sa iyo ang sumusunod na araw na schedule sa iyong pag-aayuno. So ito po yun. So sa mga gumigising na maaga, between 5 a.m. to 10 a.m. daw, mga katas ng prutas. Mga mabuting sariwang blend, yung mga pipigain or i-blend. Haluin ng 50% distilled na tubig kung maasim ng prutas at ang mga prutas tulad ng orange, mansanas, peras, grapefruit, papaya, ubas, peach o iba pang prutas ay mabuti. So after naman nun, 10:30 a.m., tanghali, katas ng gulay na naggawa sa litsugas, kinchay or carrot na pantay na bahagi. Between 2:30 to 4 p.m. naman, sabi dito, tsaa na mula sa yerba na may isang patak ng pulot or honey. Tiyakin na hindi ito itim na tsaa o tsaa na may pampasigla. And lastly, towards the evening, 6 p.m. to 8:30 p.m., sabaw mula sa pinakulungang patatas, kinchay at carrot. Walang asin. Ayan. So, kung gusto niyo kunin ito, sabihin niyo lang sa akin, ibihin niyo ako, ibibigay ko ito sa inyo through chat. Ayan. So, I suggest, huwag kang uminom ng gatas, sabi dito, kahit ito ay isang purong pagkain at sa makatuwid ay labag sa pag-aayuno. So, hindi pala, labag pala sa pagpa-fast ang milk. Yan. So, ano mga produktong naglalaman ng protina o taba, tulad ng gatas o mga inumin na gawa sa soy, ay dapat iwasan. Ang mga produktong ito ay muling magpapasimula ng pagtunaw at muli kang makakaramdam ng gutom. Gayun din, para sa mga kadahilanan pangkalusugan, umiwas sa mga inuming may caffeine tulad ng kape, tsaa, o yung paborito ng lahat, Coca-Cola. Yan. So dahil ang caffeine ay isang pampasigla, mayroon itong mas malakas na epekto sa iyong nervous system kapag ikaw ay hindi kumakain. Ito ay salungat sa parehong pisikal at spiritual na aspeto ng pag-aayuno. Isa pang mahalagang salik sa pagpapanatili ng pinakamainam na kalusugan habang nag-aayuno ay ang limitahan ang iyong pisikal na aktibidad.
yung mag-exercise lamang ng katamtaman at magpahinga hanggat pinahihintulutan ng iyong schedule. Lalo na ito'y nakaangkop sa pinalawig na pag-ayuno. Ang maikling pagkidlit o pagtulog ay nakakatulong din. Ang paglakad sa isang milya o dalawa bawat araw sa katamtamang bilis ay katanggap-tanggap para sa isang tao na nasa mabuting kalusugan at sa pag-aayuno ng katas ng prutas. Gayunpaman, walang sino man ang dapat mag-ehersisyo habang nasa pag-aayuno ng tubig nang walang pangangasiwa ng isang espesyalista sa pag-aayuno. Again, kung talagang gusto niyo mag-ayuno, magpa-check kayo, seek medical experts from the doctor. Yeah. And of course, again, ipanalangin natin. So dito po, how to finish your fast in a healthy way. Paano daw tatapusin ang iyong pag-aayuno sa isang malusog na pamamaraan? Sabi dito, karamihan sa mga eksperto ay sumasang-ayon na ang pinakamainam na paraan upang tapusin ang pag-aayuno ay sa pamamagitan ng pagkain ng mga gulay, maging ito man ay steamed or hilaw. Mas maliit na ang iyong tiyan sa puntong ito. Yan, makikita natin kung mga lumihinan siya, siguro magpa-fasting yan. Kasama na po ako doon. So, kaya kumain lang ng kaunti, sabi dito. Tumigil bago ka mabusog. So, pag malapit ka na mabusog, tumigil ka na. Yan ang sabi dito. Iwasan ang mga pagkain may, sabi dito, alcohol. Ano ba yung alcohol? Ito yung dinidyoke kay Isis eh. Ano nga po yung alcohol? Gaw-gaw. Sabi ko sa kanya, di ba ang gaw-gaw puti? Bakit pag nag-bake flour, di ba pwedeng gaw-gaw? So sabi niya, sige, gusto mong tumigas yan ng todo. Sige, gaw-gaw. Then sabi ko sa kanya, eh, puti din naman ang gaw-gaw. Ba't hindi yan pwedeng ilagay sa pagkain? Kaya nga may flour. Kaya nga may cornstarch. So ang gaw-gaw para sa umot, sa damit. Okay po? So huwag niyo pong gamitin gaw-gaw ang pang-ayuno, ha? Yan. So, iwasan ang mga pagkain yan nga, may alcohol or siguro flour to, tulad ng pasta, patatas, kanin o tinapay. Iwasan din ang karne, mga produktong gatas at anumang taba o langis. Ipakilala ang mga ito ng dahan-dahan at sa maliit na dami. Okay. Sa ang pinalawig na pag-aayuno ay hindi lamang ang mga pag-aayuno na kailangan tapusin ng may pag-iingat. Kahit ang 3 araw na pag-aayuno ay nangangailangan ng makatwirang pag-iingat. Matalino magsimula sa kaunting sopas, isang bagay na malabnaw at masustansya tulad ng sabaw ng gulay na gawa sa sibuyas, inchay, patatas at karot. At ang sariwang prutas tulad ng pakwan at melon. So, see, sabi dito, so, yun nga po, so in terms of resuming any sort of exercise routine, the advice is the same. Start out slowly, allowing time for your body to readjust to its usual regime. So, mapunta na po tayo sa, ito yung tinatawag na the spiritual discipline of fasting. Sabi po dito, ito po mababasahin ko ay kuha ko dito kay Pastor Lance Uwi. Okay. Ito po yung kanyang sinabi. Ang spiritual na disiplina ng pag-aayuno. Itong si Pastor, alam ko pa, is po ito sa Amerika. Sabi niya dito yung una, un-outdated additive. Ano ba yung outdated additive? Isang lipas na kakaiba. Noong bata pa daw siya, sabi niya, noong bata pa ako, ay lumalaki sa simbahan, nakarinig ako ng daan-daang sermon, umupo sa daan-daang paraling sa maliit na grupo, at lumahok sa dose-dosenang programa sa aming simbahan. Sa lahat ng mga taong yun, na punong-puno ng simbahan, hindi ko maalala na minsan man lang ay nagbigay ng mensahe tungkol sa pag-aayuno ang aming pastor. So, mukhang kahit siya, hindi rin siya nakaranas sa dami ng inattenda niya, hindi daw nagkaroon ng mensahe ang kanilang pastor tungkol sa pag-aayuno.
Sabi niya, hindi ko rin maalala na may aralin tungkol sa pag-aayuno sa maliliit na grupo. So kahit small groups, wala rin daw pinag-uusapan tungkol sa pag-aayuno. Hindi ko rin maalala na tinawag ang aming simbahan sa isang panahon ng panalangin at pagkaayuno habang hinahanap namin ang Diyos para sa isang mahalagang desisyon. So sabi niya, dahil dito, lumaki akong iniisip na ang pag-aayuno ay isang bagay na ginagawa noong panahon ng lumang tipan na parang mga paghahandog ng hayop. Hindi na namin ginagawa yun ngayon dahil tapos na tayo sa lumang tipan. So sabi niya, okay lang sa akin yun. Ang idea ng hindi pagkain ng mahabang panahon ay hindi tunog masaya para sa akin. Masaya po ba marinig ko yung fasting ka naman? Siyempre, hindi. So kahit siya, hindi rin daw masayang mapakinggan ang word na fasting. Siguro fast eating, gusto natin mapakinggan niya. Tama? Pero yung fasting hindi. So sabi niya rin dito, an assumed practice. Sabi niya dito, isang inakalang gawain. Sabi niya, ngunit pagkatapos ay binabasa natin isang talata tulad sa Mateo, yung binasa natin kanina, na ang sabi, kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot gaya ng mga mapag-imbabaw sapagkat pinapapangit nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, tatanggap na nila ang kanilang gantimpala ng buko. Ngunit kapag kayo ay nag-aayuno, maglagay kayo ng langis sa inyong ulo at maghugas ng inyong mukha upang hindi ito maging halata sa mga tao na kayo ay nag-aayuno, kundi sa inyong Ama na hindi nakikita at ang inyong Ama na nakakita ng ginagawa sa lihim ay gagampalaan kayo. Yan. So, amen po. So, hindi tayo makita tao kung magkakayuno tayo. Okay? Ang Ama natin ang nakakita at siya ang magkagampala sa atin. Ang talagang ito ay nasa kalagitnaan ng turo ni Jesus tungkol sa panalangin at pamimigay. So sabi niya sa sermon na ito, ginagamit ni Jesus ang mga parigala tulad na kapag nagbigay kayo sa verse 2, kapag nananalangin kayo sa verse 5, at kapag nakaayuno kayo sa verse 16. Inaasahan ni Jesus na ang kanyang mga tagapakinig ay magbibigay, mananalangin at mag-aayuno. Ang pag-aayuno ay hindi isang opsyon. Ito ay hindi isang kakaiba. Ang pag-aayuno ayon kay Jesus ay isang tiyak na bagay. Sa katunayan, ang pag-aayuno ay binabanggit o binanggit ng mas maraming beses sa Biblia kaysa pagbibinyag sa Biblia. So mas marami pa raw beses binanggit ang fasting kaysa sa pagbibinyag or baptism, sabi dito. Nakikita natin na ang mga tao ng Diyos ay nag-aayuno para sa iba't ibang mga kadahilanan. Ano po yan? Sabi dito, number 1, they were facing a crisis. Kaya sila nag-aayuno dahil sila ay humaharap sa isang crisis. Pangalawa, they were seeking God's protection and deliverance. Kaya sila nag-aayuno dahil sila ay humihiling ng protection at pagliligtas ng Diyos. Pangatlo, they had been called to repentance and renewal. Tinatawag sila sa pagsisisi at pagbabago. Another, they were asking God for guidance. Sila ay humihiling ng gabay mula sa Diyos. Another, they were humbling themselves in worship. Sila ay nagpapakumbaba sa pagsamba. At ito rin yung sinabi ni Pastor Lance. Ito daw yung danger in this discipline. Ito yung peligro sa disiplinang ito. But there is an inherent danger in fasting. Sabi niya, ngunit mayroong inherenteng panganib sa pag-aayuno. Ano yan? Sabi niya, ito ay pareho rin sa panganib na matatagpuan sa pagpapatupad sa anumang spiritual na disiplina. Maaari natin gawin ang pag-aayuno sa isang layunin sa kanyang sarili kaysa isang paraan tungo sa isang layunin. Ito ay maaaring gawin lamang isang panlabas na gawain na walang panloob na pag-iinit. Ito ay maaaring maging isang kasanayan ng walang puso.
Nakikita natin ang isang halimbawa nito sa Lucas chapter 18 verse 12. Sabi dito, kung saan ibinahagi ni Jesus ang kwento ng isang Pariseo na nagmayabang sa Diyos sa panalangin na siya ay nag-aayuno ng 2 beses sa isang linggo. Ang mga Pariseo ay karaniwang nag-aayuno ng 2 beses sa isang linggo, karaniwan sa ikalawang at ikalimang araw ng linggo. Pag sinabing ikalawa, Tuesday at ikalima, Friday. Ang 2 araw na ito ay nangyayari sa mga pangunahing araw sa pamilihan ng mga Hudyo. Ibig sabihin nito, ang lungsod ay puno ng mga magsasaka, mga ngalakal at mamimili. Kaya naman, ang mga araw na ito ng pampublikong pag-aayuno ay mayroong pinakamaraming manunood. Hinatulan ni Jesus ang praktika ng pag-aayuno kapag ito ay ginagawa ng ganitong paraan upang matanggap ang pampublikong paghanga. May kakayahan tayong gawin ang mga bagay na banal at layunin na maglapit sa atin sa Ama. At gawin itong isang simpleng, mechanical, relihiyosong drill na ginagamit natin upang ipakita sa iba ang ating espiritualidad. Ang dating layunin na magdulot sa atin patungo sa Diyos ay sa kasalukuyan ay naglalayo sa atin mula sa Diyos dahil atin itong pinakaliit. Ang napansin ito ng Diyos. Pinahayag niya sa propetang si Zacarias na tanungin ang mga tao at ang mga saserdote ng Israel. Sabi dito, sa panahon ng 70 araw na pag-aalay nang kayo'y mag-aayuno at magluksa sa kainit at sa pista sa maagang taglagas para matalaga sa akin ang inyong pag-aayuno. Makikita yan sa Zacarias chapter 5 verse 6. Kung meron time for fasting, meron din naman time for feasting. Ayan. So sabi ni Pastor, sabi dito, isang panahon ng pagsasalo-salo. Yan, pag sinabing feasting, lahat makakita. So sabi dito, nang si John Wesley daw ay nagsalita tungkol sa pag-aayuno. Sinabi niya, una, gawin ito para sa Panginoon na may ating mga mata na nakatuon lamang sa Kanya. Ang ating layunin dito ay ito lamang at ito lang, ang magbigay ng kaluwalhatian sa ating Ama na nasa langit. Kapag tayo ay nagpasya na maglaan ng panahon para sa pag-aayuno, ito ang aking iniisip na magpapalugod sa puso ng Diyos. Usapin natin ang panahon ito ng espiritual na disiplina hindi bilang isang araw ng pag-aayuno, kundi isang araw ng pagsasalo-salo. Pagsasalo-salo kay Jesus. May isang ampunan, sabi lang dito, kwento ni Pastor Lance. May isang ampunan sa India kung saan ang mga tauhan at ang mga bata ay nag-aayuno tuwing Biyernes. At alam mo ba kung anong tawag nila dito? Tinatawag nila ito, itong araw na ito, ng kanilang pagsasalo-salo kay Jesus. At alam mo ba kung ano ang kanilang ginagawa sa panahon ng kanilang pagsasalo-salo? Sila ay nagdadasal para sa simbahang Amerikano. Ngayon, yun ay nakakaapas. Ito ang mga bagay na dapat natin tandaan, mga kapatid. Sabi dito, fasting is not so much about food as it is about focus. Again, fasting is not so much about food as it is about focus. Ang pag-aayuno daw ay hindi gaano tungkol sa pagkain, kundi higit sa lahat tungkol sa pagtutuon ng pansin. Pangalawa, fasting is not so much about saying no to the body as it is about saying yes to the spirit. Again, fasting is not so much about saying no to the body as it is about saying yes to the spirit. Sa Tagalog,
Sa katunayan, ang pag-aayuno ay isang espiritual na gawain na nangangailangan ng pagbibigay pansin sa mga pangangailangan ng espiritu kaysa sa mga pangangailangan ng katawan. Pangatlo, fasting is not about doing without, it is about looking within. Ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa pagiging wala, ito ay tungkol sa pagtingin sa loob. Pang-apat, fasting is an inward response to an inward attitude and cry of the soul. Ang pag-aayuno ay isang pagsasagawa sa labas bilang tugon sa isang pangloob na disposisyon at sigaw ng kaluluwa. So ito yung call to fast ni Pastor Lance. Call to fast, tawag sa pag-aayuno. Kung babasahin po natin, i-note nyo na lang or sasabihin ko na lang din dito, basahin natin sa Joel chapter 2, verses 12 to 17. Sabi po dito, sa verse 12, yan ang dahilan kung bakit sinasabi ng Panginoon. Tumingin kayo sa akin ngayon habang may panahon pa. Ibigay ninyo sa akin ang iyong mga puso, halina kayo na may pag-aayuno, pagluha at pagluluksa. Sa verse 13, huwag ninyong siraan ang inyong mga kasukutan sa inyong kalungkutan, sa halip, hiwain ninyo ang iyong mga puso. Balik kayo sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya ay mahawain at mapagpatawad. Hindi siya madaling magalit, siya ay pusos ng kabutihan at nagnanais na huwag kayong parusahan. Sa verse 14, sino ang nakakaalam? Baka sakaling kahit pa siya ay magbigay sa inyo ng pagluwag na magpapadala sa inyo ng isang pagpapala sa halip na itong kilabot na sumpa. Baka magbigay siya sa inyo ng napakarami na kayo ay makapagkamalay mula ng trigo at alak sa Panginoon ninyong Diyos gaya ng dati. Verse 15, ihipin ang trumpeta sa Jerusalem, ipahayag ang panahon ng pag-aayuno, tawagin ang mga tao para sa isang solemne pagtitipon. Verse 16, dalhin ang lahat, ang mga matatanda, ang mga bata, ang mga sanggol. Tawagin ang lalaking ikakasal mula sa kanyang silid at ang babae mula sa kanyang pribadong silid. Verse 17, ang mga saserdote na naglilingkod sa harapan ng Panginoon ay tatayo sa pagitan ng mga tao at ng dambana na umiiyak. Kaya ang sinalman na namin, iligtas mo ang iyong bayan, Panginoon. Sila'y iyo, kaya huwag mong payagang maging biktima ng pangungutya. Huwag mong payagang maging parumpa ng mga di nananampalataya na nagsasabing, saan ang Diyos ng Israel? Marahil siya'y walang kapangyarihan. Yun po yung Joel chapter 2 verses 12 to 17. FLT version. Ang pag-aayuno ay nagsisimula sa mga pinunong espiritual. Sa mga leaders daw, nagsisimula ang mga pag-aayuno. Sino ba mga leaders dito? So, alam niyo naman po yun. So, sabi dito, sinimula ni Joel ang kanyang madamdaming pagtawag sa pag-aayuno sa pamamagitan ng pagpapahayag. Sabi dito, dinggin niyo ito, kayong mga matatanda. Joel chapter 1 verse 2. Pangalawa, ang pag-aayuno ay madalas na inuugnay sa isang pakiramdam ng spiritual na desperasyon. Sinasabi sa Joel chapter 2 verse 12, tumingin kayo sa akin ngayon habang may panahon pa. Pansinin ang pagka-urgent at desperation. Tumingin kayo sa akin ngayon habang may panahon pa. Ang pag-aayuno ay hindi gaano tungkol sa pagkain, kundi higit sa lahat tungkol sa pagtutuon ng pansin. Ang pag-aayuno ay hindi gaano tungkol sa pagpapakipot, kundi higit sa lahat tungkol sa pagtanggap sa Espiritu. Ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa pagiging walang, kundi higit sa lahat
tungkol sa pagtingin sa loob. Ang pag-aayon ay isang pagsasagawa sa labas bilang tugon sa isang panloob na disposisyon at sigaw ng kaluluwa. Sabi dito, fasting is a call to return to God. Joel chapter 2 verse 12. Ang pag-ayuno ay isang tawag upang bumalik sa Diyos. Ang unang pangangailangan ng Israel, gaya ng sa muling magsakuli na anak, ay simpleng bumalik lamang sa tahanan sa Ama. Hindi pinag-usapan ng Diyos ang pangangailangan ng mga tao para sa mas mabubuting plano, programa o estratehiya. Ang sinasabi niya lamang sa kanila, kayo ay hindi tapat sa akin. Bumalik kayo. Ayon kay Andrew Murray, fasting helps to express, to deepen, to confirm the resolution that we are ready to sacrifice anything to attain what we seek for the kingdom of God. Sa Tagalog, ang pag-aayuno ay tumutulong upang ipahayag, palalimin at patibayin ang resolusyon na handa tayong isakripisyo ang anumang bagay upang makamtan ang hinahanap natin para sa kaharian ng Diyos. Sabi rin dito, fasting is not about the externals. Yan yung sa Joel chapter 2 verse 13. Again, fasting is not about the externals. Ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa mga bagay na labas. Sinasabi ng Diyos, huwag ninyong siraan ang inyong mga kasuotan sa kalungkutan. Sa halip, huwain ninyo ang inyong mga puso, lubos na posible na hindi kumain ng pagkain at hindi pa rin magkaroon ng tunay na pag-aayon. Fasting is the response of a broken heart. So why does Joel say? Ba't kasi sinabi na ang pag-aayuno ay tugon sa isang pusong sugatan? Halina kayo, sabi nito, halina kayo na may pagluha, pag-aayuno at pagdadalamhati. Sa Joel chapter 2 verse 12. Dahil ang pagsisisi ay angkop na tugon kapag ikaw ay lumihis at ang Diyos ay responsible. Siya ay makawain at mapagpatawa, hindi madaling pagalit. Sa kung paanong paraan ang Diyos ay nahuhumaling sa mga walang laman, sugatan, nangangailangan at mahina. Gaya ng sinabi ni Jean Simbala, nahuhumaling ang Diyos sa kahinatan. Next, sabi ni Joel dito, fasting is the humble response to immense responsibility. Joel calls in solemn assembly. Ang pag-aayuno ay mapagkubagang tugon sa napakalaking responsibilidad. Tinatawag ni Joel ang isang solemn na pagtitipon. Sa talatang 15, sinasabi niya, ihudyat ang trompeta, ipahayag ang panahon ng pag-aayuno, at hinahamon niya ang lahat na bumalik. Ang mga matanda, ang mga bata, ang mga sanggol, sinasabi pa niya na kumuha ng kasal na lalaki at babae. Bakit? Dahil nasa alanganin ang pangalan at reputasyon ng Diyos. Sabi dito sa Joel 2, verse 17. Hindi mo ang mga tao ng Israel na pumasok sa panahon ng pag-aayuno na may direktang resulta na kanilang panatilihin ang reputasyon ng Diyos at luwalhatiin ang kanyang pangalan. Yan ay isang napakalaking responsibility. Next, ito po yung sinasabi ni Pastor Lance, plug into God's power. Kumonekta sa kapangyarihan ng Diyos. Ayon pa din kay Pastor Lance Wick, isang nakakabababag na kaisipan sa akin, sabi niya. Habang iniisip ko ang 40 days of community, ay ang pag-iisip na ibinigay sa atin ng Diyos ang isang banal na pangangasiwa. Sabi niya dito, pinahintulutan niya tayong mamuno ng isang bagay na mas malaki kaysa sa atin o sa ating simbahan. Kasama nito ang malaking responsibilidad dahil ang kanyang pangalan at reputasyon ay nanatayan. Sabi niya rin dito, huwag natin kalimutan na ang 40 Days of Community Campaign ay hindi ang mismong layunin. Ito ay simpleng paraan lamang upang makapag-ugnay ng mga tao sa nakababagot na kapangyarihan ng Diyos para sa kanilang mga buhay.
Meron tayong plano na tinatawag na, kasi nagkaroon daw sila ng 40 days community, ngunit kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin kaya yan kung tayo lang. Dapat kailangan natin ng intervention ng ating Panginoon. At hindi mo pinoprograma ang kapangyarihan ng Diyos sa isang bagay. Anong ginagawa? Hindi yan dapat i-program. Ang dapat ginagawa dyan, pinagdarasal mo ito. Nakaka-excite na ginawa natin mahalagang bahagi ng kampanya nga ngayong taon ng panalangin, ngunit may takot ako, sabi niya. Ang takot ko ay na baka masyado tayo mag-usap tungkol sa panalangin na akala natin ay talagang nagdadasal tayo. Ngunit hindi naman pala talaga. Isipin mo ito, sabi niya. Pumapasok sa bahay ng isang tao at napapansin mo ang pinto ay sumisinghal, ang pintura ay natutuklap, ang mga paa ng kanilang mga upuan ay sira, at ang mga bintana ay may sira at nakatambak lamang. Pagkatapos pumunta ka sa kanilang garahe at makikita mo na puno ito ng mga state-of-the-art na kasangkapan. Lahat ay kinis at bago pa mula sa mga kahon. Ngunit maaaring malaman mula sa kalagayan ng bahay na hindi pa ginagamit ang mga kaginagalalas na kasangkapan na ito. Ang kasangkapan ay mabuti lamang kung ginagamit nila ito. So, ibig sabihin, kung meron tayong mga kasangkapan dyan, gamitin nyo. Hindi yung, meron sinabi si Pastor Ed. Kapag may bisita, dyan mo lang ilalabas yung magandang plato. Dyan mo lang ilalabas yung mga magandang baso. Pag may bisita, gano'n ba kadalas ka may bisita? Sabi, pag binili mo, gamitin mo. Hindi yung bibigay mo lang pag may bisita. Bisita lang nakakita, ikaw bumili nun, hindi gamitin mo. So, hindi yung sinasabi dito. So, ganun din, meron tayo ng pakalakas na kasangkapang tinatawag na panalangin. Ngunit hindi ito magiging kapakita-ginabang sa atin kung alam natin naroon ito, ngunit ang tinatago lang natin ito. Ibig sabihin, kung meron tayong tool para manalangin. Kung alam natin yung tool, isang yung pananalangin para makausap natin ng Diyos, huwag natin itago. Gamitin natin yung tool na yan. Gamitin natin yung binigay sa ating pribileyo na makausap natin siya. At again, I'm asking everyone na sana pagkahanap po natin ang pagpunta, hindi yung alas 10 tayo nandito para maka-attend tayo sa pinaghihirapan ni Sister Leda na Bible study. Kung saan ang pinag-uusapan po ngayon ay prayer. Sana po hamon ito sa lahat. Hamon. Natatapos na ang 25 years nating anniversary. Pabibilan sa kamay at paa pag nandito on time during Bible study. Say amen kung makakapunta po kayo ng maaga next Sunday. Lakasan po. Hindi malakas yan. Ibig sabihin, hindi kayo nagkukumit na dumating dito ng 9 o'clock. Again, say amen kung kayo po ay kinakausap kayo na umattend dito ng Bible study. Amen. May na pa rin. Kayo na po ang bahala. Okay? Basta again, pinaghihirapan niya ng ating Bible teacher. Makikinig na lang tayo, mabibless na lang tayo, hindi pa tayo ma-attend, hindi pa tayo darating on time. Hamon po yan sa atin. Okay? Hindi po ako galit. Yan. So, again, huwag lang natin itago yan. Hindi natin hinuhugot at hindi natin ginagamit sa ating mga problema, alalahanin, mga relasyon at mga responsibilidad yun, ang panalangin. Sabi dito, ang panalangin ay ang kasangkapan na ibinigay sa atin ng Diyos upang gamitin sa lahat ng sira sa ating mga buhay, sa ating katawan ng simbahan, sa ating mga komunidad at sa ating bansa. Kaya nga po pinapanalangin niya during pastoral prayer. Pinapakiusapan na kayo ay gamitin ang karanasan ng pag-aayuno upang ibalik ang inyong focus at muling buhayin ang kapangyarihan ng panalangin sa inyong buhay. Magsalo-salo kayo sa presensya ng Diyos sa mahalagang panahon ito. So bilang pangwakas, mga kapatid, sabi din dito, fasting is not a means of seeking God's blessing as much as it is a means of seeking God.
Ang pag-aayuno ay hindi isang paraan ng paghahanap ng mga bendisyon ng Diyos. Sa kabilang dako, ito ay isang paraan ng paghahanap ng Diyos. Fasting is not a test for super saints. It is not a means of twisting God's arm. And it is not a magical formula for getting through to God. Ang pag-aayuno ay hindi isang pagsubok para sa super santo. Ito ay hindi isang paraan ng pagkakaiba ng braso ng Diyos at hindi ito isang mahika or magic formula para makontak ang Diyos. Fasting is feasting on the Lord, looking to Him for comfort, power, strength, guidance, forgiveness, and hope. Ang pag-aayuno ay pagsasalo-salo sa pagpapala ng Panginoon. Paghanap sa Kanya para sa komporta, kapangyarihan, lakas, patnubay, pagpapatawad, at pag-asa. Let us all pray, mga kapatid. Diyos namin, maraming pong salamat sa iyong mga salita na namin napag-aralan. Na ang pag-aayuno ay isang bahagi ng pagiging anak mo. Ito ay isang pakikipagbuklod namin sa iyo at aming pakikipagsalo sa iyo spiritual. Kung iadya mo, O Diyos, na kung aming mang uumpisahan gawin ang pag-aayuno, naway gawin mo kami ng tama sa gawain ito, na hindi lamang panglabas o pakitang tao ang aming gagawin para ma-please ang mga tao. Ngunit ito ay para sa aming paggawa, para sa iyong kapulihan at kaitaasan ng Panginoon. Alam namin hindi mo kami papabayaan sa aming gagawing pag-aayuno dahil alam namin ito ay kalooban mo para sa amin upang patuloy kami makaranas ng iyong pagpapala, comfort, kapangyarihan, lakas, patnubay, pagpapatawad, at pag-asa. At yan ang mga pangakong hindi kailanman bibiguin kung kami ay magiging tapat sa iyo, sa iyong mga salita at sa iyong kalooban. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa walang hanggan mong pag-iingat at pagmamahal sa iyong mga anak. Patuloy ka namin dadakilayan ngayon at magpakailanman. Salamat po, Diyos, dahil Ikaw ang Diyos namin buhay, makapangyarihan noon, ngayon, at magpakailanman. Lahat ng ito ay aming itinataas sa iyo, O Diyos, sa ngalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.